Ate, kung nanonood ka naman, alam mo naman yung hirap namin dito sa Manila. Maayos namin tinanggap kay ikaw. Nagkaroon tayo ng kasunduan pero bandang huli, ako pa na yung naging masama sa iyo. Gusto ko lang tulungan ka na sabi mo, kaya nag-ibang bansa ka para makauwihan ka na ng bahay, makaipon. Tutulungan ko nga ikaw kasi naawa ko na ikaw kasi alam kong ang dami mo ng sakripisyo sa amin. Nasa studio po natin na attorney si Melden Panuelos at kasama niya po yung kanyang pamangkin. Okay. Humihingi sila ng tulong na makausap ang kanyang kapatid dahil po sa pag-abandona sa kanyang mga anak. Yung kapatid po pala ni Sir Melden ay si Melidine Panuelos na nasa Miami, Florida, USA. Melden, so Yes, po. kapatid mo si Melidine, ano? Opo. Okay. Kilala mo ba ang asawa? Kasal ba si Melidine? Hindi po sir, bali iba-iba po yung tatay nila po. Kailan iniwan sa'yo? Kailan siya nagpunta ng Miami? Bali August 8 po. 2022? Opo. Okay. So ilang buwan pa lang, ilang buwan pa lang. Opo sir. Okay. Anong sabi niya nung binili niya sa iyo, hinabilin yung mga bata? Bali may pinirmahan po siyang kasunduan sa akin na magbibigay po siya ng allowance tapos yung bahay po, siya po yung sasagot po sa upa namin. Okay. O kahit na walang usapan o walang kasulatan, so bali iniwan sa yung pangangalaga, Opo. magbibigay ng suporta. Nagampanan naman kaya 'yon? Bali isang buwan po nagbigay po siya pero ngayon po magtatatlong buwan po wala po siyang ibinibigay pa po. Meron ba siyang binigay na paliwanag kung bakit hindi siya nakakapagbigay Yun nga ng po. pangakong suporta? Bali na-chat namin po, iba-iba na po yung sinasabi niya po. Ang gusto niya, ibalik ko na lang daw po sa dating, dun sa dati niyang yung mga kapatid ko po sa Bicol po, pinapabalik na lang po. Kaso nga lang po, itong mga dalawa niyang anak, hindi niya po alam kung ano yung nangyayari sa Bicol po. Okay. Hindi niya inaalam po kung ano yung kalagayan ng dalawa. Okay. Nagsusumbong kasi po yung mga bata. Kung pwede ko lang matanong sila, no? Alam niyo ba na yung mami niyo nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho? Opo. Oo. Ngayon, ibiniling kayo rito sa inyong tito na si Tito Melden. Oo. Ngayon po, medyo nagkakaproblema si tito ninyo kasi wala siyang pantustos sa inyo. At ang gusto naman ng nanay ninyo, doon sa Bicol. Gusto niyo ba na mapunta sa Bicol? Ayaw po. So gusto niyo kay Tito Melden? Opo. Okay, maraming salamat sa iyo. May contact pa ba kayo doon sa kapatid mo na si Melidine? Ang last na contact ko po sir is November 16 po. Yun po yung last na Okay. So ngayon wala na? Wala na po. Hindi na siya nagko-contact po sa amin. Kilala mo ba yung niya, yung employer niya? Bali po pumunta na po ako sa kanila. Ang sabi po sa amin, gagawa nga po ng paraan. Kokontakin daw po ako nila. Bali pumunta pa ako nung last by September po. Pumunta po ako dun sa agency. Ayun po, kinuha lang yung contact ko, email. Hanggang ngayon po wala pa akong natatanggap na email sa kanila. Sige, ganito ang gagawin natin dahil yung mga bata naman sa tingin ko mas mabuti doon sa pangangalaga mo. Ang maibibigay namin tulong po niyan is i-repair ka namin o patutulungan ka namin sa OWA. Meron naman po tayong mga kakilala doon at meron tayong mga makakatulong sa atin doon. Kasi yung OWA mismo, siguro di papeles naman siya nung nakaalis siya, no? Opo sir. May papeles siya. Pati trace natin kung sino employer niya. Meron lang po akong gustong sabihin as per our researcher attorney. Sumagot daw po sa tawag po natin yung si Melidine. Ang problema, attorney, sinasabi po na naka-duty daw po sa barko. Yes, pero po. nung sumagot po ay sinabi na pera lang daw po ang habol nyo. Yun po yung pinapalabas niya na po. Pero yung bali nung pinunta po nila sa akin, alam naman nila pong na At meron daw po silang resibo, attorney, na nagbibigay naman daw po siya ng sustento para po dun sa mga bata. Opo. Di sana makipag-usap sa iyo. Yun nga Kasi po, dahil nga kanina, nandoon na tayo sa punto na
hindi na siya makausap, Opo. dadaan na tayo ron sa proseso na pupunta tayo, lalapit tayo ron sa OWA, yung para matrace siya. Yes po. Para kung meron mang mga remittance na pinadadala. Kasi may mandatory remittance naman yan. Lalo-lalo na may mga anak dito, Opo. baka naman makatulong sila na mapadalhan tong mga bata. Opo, sir. Ngayon, kung yung ayaw niya sa iyo, ay sinasabi niya, yung bintang na pera lang ang, baka ma-resolve rin doon, mapag-usapan doon. Ang importante Sana po, magkaroon, sir, ma-establish uli ang contact ninyo. Opo. No, Shari? Yes po, Oo. tama po. Opo, pero once po na sumagot naman po, i-coordinate po natin to para makapag-usap po sila ng mga bata din. Oo, kasi kawawa ang, naman po. ang Kasi, number one muna rito, kung ano man yung bintang sa'yo, ang importante rito, yung mga bata, mabigyan ng tamang ano, ha? Yun nga po, Ng kaya- tamang suporta. kaya- Anak niya sige po. dapat suportahan niya Opo. Di ba? Kaya nga po, sir, sa totoo lang, kaya nga lumapit po kami kasi hindi na namin makontak siya. Yun nga, kung ano yung Tsaka ikaw ang binibintang kapatid po. niya, di ba? Opo. Saan ba padadala sa Bicol? Kanino? Ang gusto nila kasi ibalik ko daw sa Bicol. Sino ba ang pupuntahan doon sa Bicol? Yung mga kapatid ko pong sumunod sa akin na, Kapatid mo rin. opo, Ano naman ang sabi ng mga kapatid mo na yon? ngayon nga po, may mga sinasabi nga sila siguro sa kapatid ko na sinusulsulan siguro na yun nga, pera lang daw ang inahabol ko. Pero nung time na Ang nandito maganda sila, siguro niyan, Melden, mag-usap-usap kayo ng mga kapatid ninyo. Sabihin mo na yung gusto niya. Sabihin mo na yung gusto niya at yung ayaw niya. Sabi niya, ayaw niya dahil pera lang ang habol mo. O, tapos gusto niya rin sa mga kapatid. Pag-usapan yung mga magkakapatid yan. Ano? Oo. pero attorney, ito kasing mga bata nagsasabi sa akin na ayaw na nila pumunta sa Bicol kasi may mga nararanasan daw silang pang-aabuso sa mga Oh, kapatid yun. ko. Hindi, Siguro, hindi pinapaniwalaan po ng kapatid ko. Siguro paano na rin natin, pa-assess natin sa MSWD, Yes po. Yes Shari. po. Oo, Yes meron po. na palang anggulong ganon. Opo. Oo. Sige po, sir. Kausapin po kayo ng mga staff namin. Yes po. Pero kausap naman na po ng staff namin kanina. Kausapin po kayo para matulungan po kayo regarding din po sa MSWD. Pero ako, I'm sure merong nanonood ngayon, nakakilala niya o baka nanonood siya. Opo. Bigyan natin siya ng pagkakataon na manawagan. Sige po. Sige, manawagan ka doon sa kapatid mo. Ate, kung nanonood ka naman, alam mo naman yung hirap namin dito sa Manila. Maayos namin tinanggap kay ikaw. Nagkaroon tayo ng kasunduan pero bandang huli, ako pa na yung naging masama sa iyo. Gusto ko lang tulungan ka na sabi mo, kaya nag-ibang bansa ka para makauhan ka ng bahay, makaipon para ano. Pero ngayon, sabi mo tutulungan ko nga ikaw kasi naawa ko na ikaw kasi alam kong ang dami mo ng sakripisyo sa amin. Pero ngayon, binabaliktad mo yung sitwasyon. Ako na nagiging mukhang pera sa sinasabi mo. Hindi mo kasi inaalamin muna yung kapakanan ng mga bata. Okay. Hindi mo inaalam. Sige. Harinawa, mapakinggan niya, at Opo. makarating Yes po. sa kanya. Maraming salamat, sir. Kausapin po kayo ng mga staff.